Ang mundo po ay masyadong abala at kaya kailangan i-align natin lagi ating mga sarili sa salita ng Diyos. Lumalago kayo at lumalakas pagka kayo po ay may pumupuna sa inyo, may nagpe-pray sa inyo o merong karning aral. Amen po ba? Hindi kayo lalago sa gatas lamang. Kung natatanggap nyo sa church, puro gatas lamang. Kailangan matin kayo ng mga gawain na nagpapalalim o nagpapatibay ng iyong pundasyon sa Lord. Pakialog nga yung katabi mo kung babagsak. Yan, sige, shake it. Wala na natutulog-tulog ba yan? Lalo na natutulog. Pakishake yung natutulog. Matibay pa bang nakatayo? Amen? Sa bawat pagsubok, pag mababaw po ang iyong pundasyon, madali kayong magigiba. Kapal ng present. Sige na, okay, go. Come on, lift up your voice. Hallelujah. King of kings and Lord of lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let us declare Psalms 1 and 2. The Spirit. Because the Lord. Come on, declare. To bind up the broken-hearted. To proclaim freedom. Sin release from darkness. Come on, with power. And to proclaim the year of the Lord's favor. And the day of vengeance. And to comfort. All who mourn. For our God is Jesus Christ, our great deliverer. Di makalayas ang demonyo sa Jesus niya. 1, 2, 3, go. Jesus Christ, our great deliverer. So you can all be seated. Diba, walang ipin, nabubulol pa. Amen. Guys, may bago pa ba? Win souls and make disciples. Yan po sinasabi ng Panginoon, ha? Kaya, gusto nyo samahan kayo lagi ng Panginoon? Lo, I will be with you till the ends of the age. No? Kaya, kung gusto nyo samahan kayo ng Panginoon, win souls and make disciples of all nations. Para hindi kayo lulubayan. Kung gusto nyo kasama nyo lamang ang Panginoon, kung ayaw nyo kasama lagi ang Panginoon, gawin nyo yung gusto nyo. Ilan po yung sikreto? Ano po? Sasamahan kayo ng Panginoon. Gusto nyo kasamahan nyo lagi ang Panginoon? Amen. Mag-win souls po kayo. Ilang po yon. Lo, I will be with you till the ends of the age. Kaya nagkakanda, windang buhay nyo, nakapokus kayo sa problema, hindi sa trabaho, sa Lord, no? Seek ye first the kingdom. Kaya ganyan pa rin ang buhay nyo. Hindi kayo nag-win souls and make disciples. Through that kasi, kayo po ay natututo sa buhay pagka kayo nag-handle ng mga tao. Actually, hindi naman nababago ang mga problema ninyo. Pare-parehas lang tayo ng problema. Ang ano po doon, nagmamatured. Everybody say matured. Namamatured tayo sa mga, kaya akala nyo, hindi na dumadaan yung problema nyo, na-handle nyo lang. Kahit nandyan na siya, ay na-handle nyo na lang. Kahit mga CEO, kahit mga presidente ng kumpanya, andyan at andyan, pare-parehas lang po problema nila. Nagkakaiba lang po tayo sa pag-handle. No? How to handle dispute, talagang situation na doon tayo nagkakaiba-iba. Tama po ba? Parehas lang. May utang pa rin kayo hanggang ngayon. Naging Kristiyano kayo, nangungutang pa rin kayo. Or may sumisingil sa inyo. Diba? Meralco. Ganun pa rin naman. Tubig. May bill pa rin kahit naging Kristiyano ka. Pero how you handle is different right now because you pray. Amen? And seek His face. You pray to the Lord. You believe. Kasama nyo na ngayon ng Panginoon. Same at same lang ang problema ng tao. Hanggang paglaki, di ba? Hanggang pagtanda. Parehas lang po ng mukha yan ng problema. Maraming kaluluwa pa. Yan ang mandato na binigay sa atin ng Panginoon to win souls and make disciples of all nations. Pero paano tayo makakapagdala kung hindi tayo papatibayin o hindi nakasandig sa salita ng Diyos? Kaya yun po ang pag-aaralan natin sa ilang minuto. Andiyan pa ba kayo? Amen? Amen. Thank you, Lord. Can we pray? Hallelujah, hallelujah. Please get your Bible and notebook. Ano po? Ballpen. Let us pray. Hallelujah. Oh, Father God in heaven, samahan mo kami
sa pag-aaral na ito, sa iyong sa babang salita, sa pamagitan ng iyong mga anghel, Panginoon, the messenger of God. Kaya po marinig, maintindihan ng bawat isa, Lord, ang araw na ito, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Patuloy kang kumilos sa aming isipan. Let our mind, come on, let us declare, let my mind, Let my hearts be devoted, loving you only, our Lord and our God, Jesus. let my mind, Let my mind be the mind of Christ. And let my heart be devoted to you. Loving you Come on, only, personalize. my Lord and my God, Jesus Christ. Let my mind, Let my mind be the mind of Christ, and let my heart be devoted to you. Loving you only, my Lord and my God, Jesus Christ. Amen. Amen. Ang mundo po ay masyadong abala at kaya kailangan i-align natin lagi ating mga sarili sa salita ng Diyos. Kailangan may desire isang tao para mapagkalooban ng ang salita ng Diyos. Are you there? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Kailangan kayo ay nagdi-desire para kayo makatanggap. You receive not because you ask not. No? Sabi sa James, diba? At humingi kayo para sa layaw nyo lamang pansarili. Ayaw ng Diyos sa pangsarili, gusto niya pangmalawakan. No? Ano po? Gusto niya yung panglahatan. Loving your neighbor. Naunawaan po natin? Ayan ang nais ng Diyos sa panalangin natin. Kung bawat tao ay titingnan nila ang kanilang mga gawain sa loob ng bahay, sa loob ng simbahan at sa loob nito, sa labas nito, maaari nilang gamitin ang karunungan ng Diyos para dito, ngunit hindi nila kayang ibahin ang nakasulat dito sa kanilang mga sariling kagustuhan. 1 Corinthians 3:11 ang sabi dito. 1 Corinthians 3:11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. Wala kayong pwedeng gamiting pundasyon sa isang gawain. Deliverance kami. Kaya nagpapatanggap kami ng o kaya ano pa? Sinasabi nyo, maalala mo pangalan ng angel mo. No? Hindi tayo ganun lang, kundi si Jesus lagi ang ating pundasyon. Laging pinapakilala si Jesus na napako sa krus. Biyaya na lamang, habag na lang ng at awa ng Diyos. Habag at awa na lamang ng Diyos, kaya po tayo ay naliligtas o napabiyayaan o nagagawa ang mga bagay-bagay. Saan? Sa labas, sa loob ng simbahan, at sa inyong bahay. Sa pamagitan ng mga bagay nito ay matutulungan nila ang mga tao nagkakaroon ng mga bagay na nilang ikasisigla sa kanilang mga kaloob-looban. Ito ang nagiging sanhi ng kanilang pagtulong at pagkakaroon ng panibagong pangarap sa buhay. Pag wala na pong pangarap kayo, ma-deteriorate kayo. Hindi na kayo kikilos. Pag iniisip nyo, matanda na kayo, wala na kayong pangarap. Mamamatay ang lahat sa buhay nyo. Mamamatay ang inyong cells, ang inyong isipan at puso. Kasi wala ka ng pangarap. Di ka magsisikap, di ka magtatrabaho. Diba? Kaya nga lagi sa atin dito, sinasabi natin na laging ang isipan ay magbigay. Prophetic giving. Kasi bakit? Pagka ang isipan mo hindi tumanggap, nagsisikap ka sa sarili mo. And everybody talaga nangangarap at ito ay nagkakaroon na sense of giving, di ba? Gratitude. Mapagbigay kasi ang kanyang goal, hindi yung tumanggap lamang. Saan kaya may ayuda? Sino kaya mapamahingian? Sino kaya mautangan dito? Diba? Pagka ganun ang goal natin, positive lagi or magsisikap, may pangarap tayo. Nagkakaroon tayo ng talagang desire na ganito. Tayo po'y umaasenso at ang pundasyon natin ay tumatatag. Amen po ba? Amen. Pag Pasko, di masaya tayo lahat. Party talaga. Diba? Hindi yung katulad ng mga bata, nag-iibang sa mga ninang. Okay lang yan, mga bata. Bibigyan ng matatanda. Talagang estudyante, wala tayong magagawa. Ang worker ng church nito, puro estudyante, talaga namang abono. Pag nagsilakihan naman yan, sa trabaho, magiging tulong din. Dahil tinulungan nyo sila. Ganun lang yun, give and take. No po? Kaya napakalaga ng suporta nyo sa gawain ng Diyos. Hindi lamang dito, 700 Club o saan man. At kailangan talaga ng gawain, ng pondo ng gawain. Kaya pinopromote natin yan dahil sa pagbibigay po natin, tayo po ay lalong pinapagpala. Amen?
It's better to give than to receive. Yan ang pundasyon natin. Kailangan maintindihan po natin na dapat tayo tumibay dito. Hindi na tanong ng tanong. May question pa ba? Kikwentahan mo ang Diyos. Hindi mo pwedeng kwentahan ang Diyos. Ang tanong na lang ay matabang lupa ba ito? May nangyayari ba? O may tumatanggap bang bagong mananampalataya? Okay ba itong ministry na ito? Kasi kung ang investment nyo ay hindi mataba o hindi maganda, kahit nagbibigay kayo doon, patay. Patay po. Kaya mahalaga pa rin ang matabang lupa. Amen? Amen. 700 Club po, matabang lupa yan. Talaga pagka kayo nagbibigay dyan. Dahil nag-win souls and make disciples ang church na yon. Tayo rin, dapat nag-win souls and make disciples tayo. Hindi pa nagmi-mission tayo. Meron tayo sa Davao, Cavite, hindi nga madalaw-dalaw. Sa Baras, andun sila ngayon. Shout out sa mga taga Baras. Amen. Andun sila. Pangasinan, oo. Nandun po ang iba sa atin online. Centralize ang ating pagkilos, ang ating pag-share ng gospel. Dahil linggo-linggo ay ito binababa ng message sa JCGD Church family. Dahil meron pong sariling diet ang deliverer. Hindi kayo pwedeng puro gatas, tanggap na tanggap lang. Puro aral na malalambot, no? O puro aral na basics. Basics lang. Lumalago kayo at lumalakas pagka kayo po ay may pumupuna sa inyo. May nagpe-pray sa inyo o merong karning aral. Amen po ba? Amen. Hindi kayo lalago sa gatas lamang. Kung natatanggap nyo sa church, puro gatas lamang. Kailangan matin kayo ng mga gawain na nagpapalalim o nagpapatibay ng iyong pundasyon sa Lord. Pakialog nga yung katabi mo kung babagsak. Ganun. Sige, shake it. Yung alam na tutulog-tulog ba yan? Alam na natutulog. Shake it. Kayo dyan. Ha? Pakishake yung natutulog. Matibay pa bang nakatayo? Amen? Sa bawat pagsubok, pag mababaw po ang inyong pundasyon, madali kayong magigiba. Katulad lang ng mga bata sa labas na walang ginagawa, ito ang nagiging example nito kapag sila ay nabigyan ng salita ng Diyos, ang kanilang mga desire mismo ay nag-uumapaw sa mga bago nilang natutunan. Kaya, napakalaga ng isang taong to ay mataniman ng salita ng Diyos. Kaya nag-GGC tayo. Meron tayong care group pala, CG. Kaya tayo nag-aaral, nagtuturo para mga anak natin na naturuan ng mundo ay maturuan ng salita ng Diyos. Para tumibay sila. Para kung kayo wala na rito, ang mga apo, anak nyo ay matitibay na nakatayo pa rin kahit wala na kayo. Dahil si Jesus lamang ang pundasyon na tinayo na wala na pong pwedeng itayo sa church. Huwag kayong maniniwala na dapat maging membro kayo nito niyan. Reliyon. Sasali kayo sa reliyon. Sino ang maliligtas? Diba? Pag naging membro ka, neto niyan, sila lang daw ang ligtas. Ito po isang kasinungalingan, isang kamangmangan, brainwashing sa tao. Why? Ba't kailangan membro? Si Jesus ang daan ng pinto eh. Ba't ka dadaan sa katawan? Sa pinto muna, no? Kaya nga sabi sa Bible na dumadaan sa bintana ay mga tulisan. Diba? Kaya tulis-tulis sila. Hindi pa pwede kang dumaan sa katawan, sa church. Membro kayo ng JCGD, ligtas kayo. Hindi po tayo nagmamalaking ganoon. Meron pong naliligtas kahit Katoliko, kahit Muslim, ang reliyon nila. Dahil naniwala sila kay Jesus. Amen po ba? Amen. Kailanman ang reliyon ay hindi nakakapaligtas sa tao. Laging si Jesus pa rin. Relasyon mo sa Kanya. Kahit umatin pa kayo rito, buong araw, 7 araw kayo rito, nandito kayo, tugtog kayo, kanta. Pero wala kayong matibay na relasyon sa Diyos, magpapakamatay pa rin kayo next week. Kung wala kayong matibay na pundasyon. Amen? Hindi ko po sinabing magpakamatay kayo katulad ni Judas. Naway walang mag-Judas sa inyo. Ha? Yan ang espiritu ni Judas. Mahilig magpakamatay. Wag po, wala dito noon. Pakisabi sa katabi mo, wala dito noon. Matibay yata ito. Si Jesus ang pundasyon ko. Amen? Amen. The easy way to escape in your problem is to kill yourself, no? Para takasan ang problema ay magpakamatay na lang. Kala mo, nalutas, hindi mo alam, lalong lalaki ang problema mo. Patay ka na, may problema ka pa. Hindi mo alam saan ka pupunta. Masanay na kayo sa init dito. Tapos mainit po sa impyerno. Makinig ang may pangkinig. No? Hindi kayo pupunta doon. Kaya na nga patuloy na ipababa ng mensahe sa inyo ng Panginoon
ang pagtutulungan sa isa't isa, kung sino man ang nangihina, kung sino man ang may dinadamdam, kailangan itong encourage para magkaroon ng desire at magawa ang will ng Panginoon. Hebrews 10:24 ang sabi diyan. Hebrew 10:24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Stir up, no? Para pala daw tong kabayo sa Hebrew. Yung kabayo, alam mo yung may spike sa likod? Yes, kikilitiin mo ganyan yung kabayo para tumakbo. Ganun, takbo, di ba? Takbo ka naman siya. Kaya pala meron yung spike sa likod ng ano yon, ng cowboy, para kilitiin yung kabayo at mapatakbo. Kilitiin mo ang katabi mo para mapatakbo sa buhay. May kinilati na bang ano, malungkot? Napapasaya siya, di ba? Napapa-stir up, napapasaya ang buhay niya. Siguro pagka talagang sobra dami ng karga, di mo pangiti. Nayayamot. Tumigil ka nga dyan! Nayayamot. Sobrang problema. Pero stir up. Ibig sabihin, ano nyo? Encourage natin ang bawat isa dahil kung hindi, mauubos po tayo. Pag kayo-kayo. Tandaan nyo, meron tayong kalaban. Ang kalaban natin, hindi natin kakampi. No? Kaya ang kalaban. No po, hindi ang kalaban mo, katingin mo katabi mo, hindi yan ang kalaban mo sa likod mo. Kundi ang spirit behind, yung asawa mo, hindi yan. Lagi mong inaaway. Hindi ang tao magkakalaban, yung kaibigan mo, tingin muli, harap likod. Hindi yan ang kalaban mo. Ang kalaban natin ay ang, ang spirit behind, ang demonyo. Galatians 5:13-15, ang sabi diyan? Galatians 5:13-15, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yes. Ngunit kung kayo ay Yes, nagkakagatan at nagsasakma lang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Naunawaan po natin. Mag-ingat daw tayo dahil kung merong makulit sa church, hindi po yun ang kalaban nyo. Maaring yung ugali niya na na-acquire o merong spirit behind. Ngayon nyo lang nakita yan eh. Ngayon nyo lang nakilala. Diba? Umaatin dito. Anong sabi ng magulang? Simula na umatin dyan. Tumigas ang ulo. Lalong tumigas ang ulo. Ngayon lang namin nakilala ang anak nyo. Dati na hong matigas ulo niyan. Ang tanong lang, no? Bakit nagiging persecutor ka? Tinutuligsa mo, imbis na tulungan, suportahan, magsimba, o mag-aral ng salita ng Diyos kasi narirenew ang mind sa isip. Sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, huwag daw po tayo magkakagatan dahil mauubos tayo. Amen? Amen? Pakiganon nga likod ng kapatabi nyo. Magkakampi tayo, ha? Sige, sige. Ay, kayo, gumala kayo. Ilalo yung asawa nyo, ha? Sige, Ate Kati, ba't siya lang? Kalabang kayata ni Kuya Richard, ha? Kalabang kita. Ayaw gumano ni Kuya Richard. Ate Richard, kampi tayo, ha? Asawa kita. Baka nagkakalimutan po kayo. Yung dalawa, si birthday boy, tsaka siya, magkakampi tayo, ha? Huwag mo akong awayin. Si Robert, siya, kayo mga mag-asawa, magkakampi po kayo. May problema lang kayo, pero hindi po kayo magkaaway. Amen? Wala, may problema lang. Lumalaki yung problema lalo eh. Dahil pinag-aawayan. Ang kalaban niyo po ay ang problema. Amen? Hindi po yung yung isa't isa. Kaya isolusyon nyo yan, pinakasalan mo yan, magdusa ka. Pinakasalan mo yan, magtulungan kayo. Amen? Ganun talaga. Engagement ring, di ba? Wedding ring. Pag nagsama na kayo, supper ring, di ba? Ganun talaga ang buhay. Normal na yan. Ang problema ay kasama na yan. Kakambal na natin. Kaya nagkakaiba-iba lang tayo how you handle problem. Amen? Problems. Diyan tayo nagmamatured. Hindi yan sa problema na yan na ulit-ulit. Kundi ikaw, paano ka nagtitiwala, paano ka magdala, di ba, ng problema. Amen? Anong gawain natin? We pray and seek His face. Ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko at sa problemang ito. Amen? Ganun lang po. Ang bawat isa naman ay talagang nananalangin. Ang bawat isa ay nakikinig sa mga payo ng matanda at mga leader nito. Ngunit may kakulangan pa rin sa kanilang kaisipan
ang pag-unawa. Pang-unawa. Ay talaga sinabi ko na ngayon, huwag kang lilingon likod. Ay hindi talaga maintindihan. Ang pang-unawa, bow. Pag kayo po nakipag-covenant sa Lord, totoo yun. Hindi po yun pwedeng laban bawi. Dahil ang Diyos ang inyong kausap, kung nangako kayo ng bubong, tutuparin nyo yun. May nag-sponsor na ng bubong, hanggang yung bubong nyo, butas pa rin yung baras natin. Patawarin kayo ng Diyos. Ha? Kailangan, nag-aano kayo ng covenant sa Lord sa kalaliman ng Espiritu. Diba? Namatay nga yung nagloko, nabenta ko Lord. Promise Lord, ibibigay ko ang pinagbenta ng lupang ito. Alam niyo ang kinamatay nila? Ni Ananias at Sapphira. Yung mag-asawa namatay dahil sa pera. Pangalan pa lang dahil sa pera. Bagay na bagay sa Pinoy, no? Ingat po kayo. Ang test of life of your, ay sa tithes and offering o sa bagay na hindi sa'yo. Ay sinasabi sa Bible. Pag napagkatiwalaan ka ng mga bagay na hindi sa'yo, paano kayo pagkakatiwalaan ng tunay na yaman ng langit? Kung gusto niyo po mapagkatiwalaan ng ministry, iteda si Lord ang iyong pagsunod sa giving. Hindi kayo napapasa, hanggat di kayo napapasa sa maliit, di kayo pagkakatiwalaan sa malaki. Tandaan niyo po yan, wala pong shortcut sa Lord. Huwag yun ang ipilit. Forgive our trespasses. Mga trespasser kayo, gusto niyo madalian, shortcut. Kaya nga sabi ni Lord, forgive them for their trespasses. Easy money, instant noodles. Napaka-easy. Madalian, easy money, sugal tayo. Layuan na natin, magpakasal na tayo. Iwanan natin ang problemang ito. Hindi po solusyon ang pagtakas sa problema. Laging pagtitiwala sa Diyos. Doon kayo nahuhubog Doon tayo nahuhubog ang tiwala pag dinadaanan natin ang problema tapos patuloy tayo nananalangin. Nag-fasting ka pa. Hindi makuha sa prayer, pinastingan mo na ng 10 days. Hindi pa rin 40 days and 40 nights. Di ba? Ewan ko na lang saan kayo abutin. Dahil lahat po spiritual. All starts in spiritual. Kaya napakalaga sa spiritual nyo simulan. Amen? At manifest sa physical. Naunawan niyo po? Amen. Lahat ng bagay ay natalo ka o nagabi ka spiritual. Katulad sa example, pag tinamad na kayo mag-Bible, tinawagad na kayo na mag-pray, you are already defeated sa spiritual. At magmamanifest na lang yan sa physical. Mangyayari sa iyo, bugnutin ka na, problematic ka pa. At mukhang kawawa. Ganun po nangyayari. Malungkutin ka na, problematic ka pa. Kasi ang una mo, ang pagkain mo, hindi ka na kumakain Diba? Nakakita na kayo na hindi kumakain? Tingnan nyo katabi nyo. Hindi po siya yan. Kumakain yan. Nakakita na kayo hindi kumakain? Diba? Nangihina. Diba? Nagkakasakit. Ano pa? Huwag mong kakantiin pag gutom, di ba? Ang mga lalaki nga daw, his heart in his belly. Huwag niyong gugutumin, mga asawa, ang lalaki. Mga mag-aasawa dyan, pag ginutom nyo ang mga lalaki, wala rito ang puso niya, nandito sa tiyan. Kaya ingat kayo. Hindi ginugutom mga malalaki. Kung gusto niyong humaba ang inyong pagsasama. The heart of a man is in his belly. Stomach. Kaya, payo yan sa mga mag-aasawa. Bagamat busy kayo, hainan nyo pa rin sila. Siya. Respeto. Yan. I-respect. Ang love sa kanila ay hindi lambing, Respeto. Tumahimik ka. Sabihin sa mga lalaki, hindi yan sasagot ngayon. Pero gaganti yan sa ibang paraan. Para mapakita niya that he is the boss of this family. He is the head and the woman is the neck that turns the head. Hindi po yung ganun. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kailangan nasusunod, sila sa kanyang trono. Ang lalaki, kung ayaw tumayo, ilagay,
ilagay nyo pa rin siya sa kanyang posisyon. Suportahan mo. Hindi, kaya mo yan. Ano ba tayo? Saan ba tayo pupunta? Kaya, ang mga babae, tanong ng tanong eh. Nakakayamot lang minsan. Pero, lalaki talaga ang lalaki talaga ang nasusunod dapat. God designed us like that. Kaya pag lalamya-lamya ang lalaki, wala. Mababaw ang pundasyon sa church. Mahina ang kanilang pundasyon. Dapat nangunguna sa espiritualidad ang lalaki, hindi ang babae. Kung natutuman kayo mga babae, dapat encourage nyo, i-pray nyo, pagpasing yung mga lalaki na sila ay tumayo sa kalang espiritual. Kasi na-design talaga yan. Ang tukso nga mga babae, di ba? Si Eva at Adan, simula pa. Machunurin si Adan. Macho. Kaso machunurin. Why? Kasi nga mahal na mahal niya yung babae. Sa sobrang pagmamahal niya, lahat, sige. Hindi na makatayo ang babae, ang lalaki dahil, mahal na mahal niya yung babae. Na hindi dapat makakasama sa inyo yan, mga babae. Hindi dapat ganon. Dapat, ang design ng Lord ay design niya, hindi niyo pwedeng baliin. Ang yes ay yes, ang no ay no. John 15:5-7 ang sabi dyan. John 15:5-7. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ang salita niya, kung mananatili kayo sa words, sa truth, hindi kayo nadidisalign, hindi nyo ginabagong babae, lalaki, mag-asawa, di ba? Anak, di ba? Una muna kasal, bago anak, di ba? Una muna aral, trabaho, kasal, anak. Ang nangyayari, anak, kasal, trabaho. Pag nagtatrabaho na, tsaka mag-aaral. Binabaliktad nyo, hindi pwedeng ganon. Ang salita ng Diyos ay ganon. Kaya yung mga anak nyo, turuan nyo po sila. Pag oras ng aral, mag-aral. Amen? Pag oras panahon ng trabaho, magtrabaho na. Hindi hilata ng hilata. Huwag tamad. Ang tamad ay huwag pakainin. Gutumin nyo. Huwag yung bigyan ng baon o ng pagkain sa bahay. Tipirin nyo. Ang sasama ng ugali ng mga anak ko noon, talagang pinag-fasting ko. Yun, wow, bumait. Sinabay namin sa fasting. Kung ang sama ng ugali ng mga anak nyo, mag-fasting po kayo sa family nyo. Gutumin nyo. Bumabait po eh. Talaga. Lalo na yung pandemic, wala ring ayuda. Fasting na lang tayo. Bumait po talaga eh. Amen? Salamat sa mga prayers nyo. Nakabalik na si Sean. Amen? Are you glad? Salamat po. Pundasyon ng church natin. Sapagat ang salita ng Diyos, ito'y kalakasan at magpapabuhay sa isang tao. 1 Peter, nasa GC po natin. Ang sabi doon, sa 1 Corinthians 5, 10-11. 1 Corinthians 5:10-11. Pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos na pinagmumulan ng biyaya ang at tumawag sa inyo na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo. Ang siya ding magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sa kanya Amen. Kapangyarihan magpakailanman. Siyang magpapagaling sa inyo. Kung tutugtog ka ng bass, tutugtog ka, hindi ka niya bibigyan ng sakit at magtae. No? Hindi. Siya rin, kaya pray. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. Kung tinawag kayo sa gawain ito, o sa ministry ng deliverance, siya rin ang papalakas sa inyo. At makakapaglingkod ka, kaya pray lang. Kung tinawag kayo sa larangan, anumang larangan na yan, siya rin magpapalakas sa inyo, kaya ayoko na, nakakapagod. No. Kaya ka napapagod kasi hindi mo naiintindihan ng siyang pinanggagalingan. Ang sabi doon, ang ganda Ang sabi ng Panginoon, siya na pinagmumula ng biyaya at tumawag pa sa iyo ay magiging kabahagi ng kanyang walang hanggang kalwalhatian. Tinawag ba kayo doon? Siya ang pinagmumula ng biyaya. Ayan ang pundasyon natin. Kaya kayo tumatagal. Sa ministry na to, nako, kung hindi si Lord ang pundasyon ko rito, sa dami ng mga pagsubok, pagtuya, kulto raw tayo, ay nako, hindi na ako tatagal sa ministry ito. But I know my stand. Amen? I know my Lord. I know whom I serve. I know my God. Amen?
Alam natin ang Diyos natin na tumawag sa atin na siya rin magpapalakas sa inyo. Kaya kung nangihina ka na kapatid, pakitingin mo katabi mo, mukha bang nangihina na? Siya, si Jesus, sabi mo, sige, si Jesus ang pinanggagalingan. Siya ang pinagmumulan. Ano ibig sabihin nun? Remain in Him. Remain in the Lord. Remain in the Word of God. Manatili kayo sapagkat salita ng Diyos ito ang kalakasan at magbubuhay sa isang tao. The word that has spoken to you is life. Ito po ay buhay. Ang sinasalita niya, kung ang nagtatanong sa tamang tanong, kung ito ay nagtatanong sa tamang pinagtatanungan, ito ay di malilito at hindi ito mawawalig. Ang mga kasagutan ito ay hindi magiging mali rin sapagkat ang nagtatanong sila sa tamang pinagtatanungan, di ba? Nagtatanong ka about sa pag-build ng sa doktor ka nagtatanong, build ng building, di ba? Bakit may sakit, may lagnat po ako? Doon ka sa doktor, di ba? Gusto magtayo, magpapatayo ako dok ng bahay. Ano po ba sakit ko ng bahay ko? Hindi pwedeng ganoon. Dapat nagtanong kayo kay Jesus. Siya na, nasabi, nagbibigay, nagkakaloob, di ba? Kaya napakalaga ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa desire ng isang tao. Mahalaga. Yung binasa natin kanina, 1 John 5 nga, 14-15. Siya ang pinagkakalooban ng pinanggagalingan ng lahat. Ang puso ng bawat tao ay maaari manakaw, depende sa kanilang mga ginagawa. Alam natin yan. Yung sa parable of the seed, di ba? May magnanakaw. Inaagaw ang salita ng Diyos. Madistract lang kayo. Kumuwento lang kayo sa katabi nyo. Wala na. Kahit lumabas kayo rito, wala kayong matututunan. Why? Nakikipagkwentuhan ka sa katabi mo eh. Hindi ka focus. Kahit sa school, yan yung mga binabato ng pisara ng ating teacher. Diba? Na ano lang. Nakikinig. Nakikinig pa. Buti naman, nandiyan pa kayo. Diba, hindi maintindihan. Ano daw? Pag hindi nakikinig sa teacher, ano daw, sabi ni ma'am, ano. Ganyan. Kung ngayon, kung ano ginagawa nyo ngayon, hindi naintindihan, hindi kayo nag-react, yun na yun. Oo, ayun nga lang. Oo. Kasi yung focus mo wala doon. Wala yung pakikinig mo sa teacher mo. Diba? Tapos nagpapagaya ka sa katabi mo. Daldal ka lang ng daldal. Diba? Kaya Marshall, damputin. Guard, ilabas na. Pagka gano'n, pag inistorbo kayo, ginugulo kayo, Marshall, alam na ang gagawin. Buhatin, ihagis sa hagdanan. Okay lang sa akin yun. Ang puso ng bawat tao ay maaaring manakaw depende sa kanilang mga ginagawa. Nawawala din ang kanilang mga desire depende sa kanilang gawain sa araw-araw. Ayan, cellphone ka na naman. Diba? Depende. Ang puso na agaw ng mundong ito. Tama po ba? Napakadali. Sa Diyos, sa diablo. Paiba-iba. Katuturo mo lang last week, balik na naman sa mundo. Napakadali. Parang mga Israelita. Pillars of fire by night and cloud by day. Nahati na ang dagat. Tapos magrereklamo pa rin. Bakit mo kami dinala rito sa disyerto? Para gutumin lamang kami. Iyan, patay kayo lahat. Tigas ng ulo nyo. Huwag matigas ang ulo. Pakasabi sa katabi mo. Huwag matigas ang ulo. Gaya ng mga Israelita, no? Sa kanilang paglalakbay na ilang days lang dapat. 40 days, naging 4 years? 40 years? 40 years! Naku po, natay ko. Tsaka siya maglilingkod sana nung bata pa ako. Lord. Kung sabihin na, kung ano-ano lang sila, huy, bata ka pa, tinatawag na kita, tigas ng ulo mo lang. Ayaw nating sumunod. Ang salita ng Diyos ay matibay kahit nung ninuninuon nyo pa. Hindi pa kayo buhay. Iyan na yan. Amen po ba? Amen. Katulad ng mga kabataan ngayon, sa sports, cellphone, katulad lamang ng kakainin ng isang tao, pagkain lang, pinagpalit na si Lord. Nawala na pagka-Kristiyano, pagkain lang, cellphone, sports, no? Sa mga bagay na iyon ay unti-unting silang nanakaw ng desire ng kanilang mga puso't isipan at napapalitan ito ng pag-satisfy sa kanilang mga laman. Laman. Magkano kilo ng laman? Flesh. Pride of life. Lust of the eye. Lust of the flesh. Pride of life. Nasasatisfy ka. Masarap eh. Unti-unti ka nananakawan. Maliit, kaunting kaligayahan. Panandali ang aliw habang buhay na pagdurusa. Saan ka pupunta? Saan ka dadamputin? Kaya ang mga taong hayok na hayok sa sexualidad, hayok na hayok sa laman, hayok na hayok sa pagnanakaw, hayok na hayok sa pagpatay, dahil na rin sa kawalan ng kanilang pag-desire
at mga purpose. Desire sa Lord. Nawawala na kayo ng desire sa salita ng Diyos. Nawawala na tayo ng sense of purpose. What am I living for? Diba? Wala ng purpose. Saan ba kayo nabubuhay? Paano ba kayo gumigising? Paano kayo nabubuhay sa mundong ito? Bakit ba kayo na-create ng Lord? To win souls and make disciples. Iyan lang po yan. And the rest will follow. And I will show you great and mighty things. Basic pa lang po yan. Hindi niya po sinabi, kailangan mga pastor, evangelist lang, mga apostol, prophets, lahat po tayo. Dahil pag nag-win soul po kayo, kayo po ay binabago nyo mga ugali nyo kasi meron po kayong mga purpose sa buhay, di ba? May hinahandle kayo mga tao ng kabutihan, kabanalan. Kung wala kayong pakialam sa buhay nyo ito, sarili mo lang iniintindi mo, kahit magkasala ka, okay lang sa'yo. Tama ba? Proverbs 3:3-6. Ano sabi dyan? Kawikaan 3:3-6, pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya yawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyon gawain siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Di ba? Itali mo. Ano sabi sa 3:3? Sa iyong leeg. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong ikwintas. leeg. Diba? Kung ano nung kwintas. May kwintas ako ni Jesus Christ para hindi ko siya maiwan. Okay lang po yan. Basta walang tao. No? Kasi fake po yung iba Si Barabas at Judas yung iba. Kaya wag po kayong maglalagay ng tao sa cross nyo. Ha? Joke lang po yan. Ikwintas sa leeg at sa? Itanim sa isipan. Itanim sa isipan. Paano ba itanim sa isipan? I-memorize. Amen? Amen. Sapagat ang salita ng Diyos ay isang susi para sa lahat ng bagay na inyong gustong malaman. Kaya patuloy na binaba muli sa atin ng Panginoon ang salita ng Diyos. Ito ay maging sandigan ng bawat isa at tumarak sa bawat buto ng inyong mga kaibuturan. 2 Corinthians 3:3. Ano sabi diyan? 2 Corinto 3:3. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu the tablet ng Diyos of your na heart. buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Iukit sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Hindi yung laban bawi. May pangako ang Diyos, balik na naman. Isulat nyo ito kung may notebook kayo. Diba? Ano ba sinabi ng Diyos nung ako'y naglingkod? Sulat. Sulat. Para maalala sa isipan at mailagay sa inyong puso. Kasi minsan tayo ay lumalagpak, diba? Minsan nakakalimot. Paalalay gamot sa taong may insomnia. Diba? Para maalala natin ang pangako niya sa atin, balik-balikan. Ang kabutihan ng Diyos sa atin. Dapat po ganoon. Mayroon po ba kayong journal na tinatawag of your life? Diba? Talagang sulat nyo yung kabutihan. Mga verse lamang. Pag kayo napapanghinaan, balikan nyo yun. Balikan nyo. Kasi sa hirap naman, balikan nyo lahat ng buong Bible. Ilagay nyo na lang sa yung pangako niya. Amen po ba? Amen. Ganon. Put them in the tablets of your heart. Write it in your mind. Memorize it. Sapagat ang salita ng Diyos ay isang susi para sa lahat ng mga bagay gustong malaman. Siya ang nagbibigay ng mga buhay. Ang libro mismo ang nagbibigay ng lakas at kakayahan sa lahat ng bagay sa inyong ginagawa, ability to acquire and produce wealth. Kala mo kung ano lamang, magbigay ka lamang, magtanim ka pala. Kala mo magtrabaho, magsipag. Saglit lang pala sa Lord. Nag-o-open ang mga doors. Amen? Amen. Ang blessing, ability to acquire and produce wealth, wisdom, knowledge, understanding about life. Nagbigay lang ako. Ang dami kong benta, sabi niya natin. Amen? Prophetic na po ang giving natin ngayon dahil payaman po tayo. Amen? Amen. Ayoko kayong manatiling mahirap. Sabi ko nga sa inyo, 20 years na akong Kristiyano, hindi po ako nagbibigay sa church. Kala ko ang paglilingkod ay kanta-kanta lang. Kala ko paglilingkod pag-attend, simbahan. Meron pala akong responsibilidad na magsikap at tumulong sa kapwa sa gawain ng Diyos. Amen? Amen po ba? Para pa yung iba, parang ayoko, mahirap lang ako. Wala akong bigay na yan. Wala akong di akong bibigay. Balak sa buhay nyo. May hina ang amen nyo.
Ha? Dito na lumalakas. Kuya Mario lang. Dapat malakas na amen pagka katotohanan. Amen? Amen. Kasi po, inaan natin yan na-agree natin. Pag amen nyo po kasi, inuulit ko, nag-ano kayo, agreement po yan between two parties. Si Lord, kayo, ako, na-establish whatever you establish here on earth will be done in heaven. Basta truth po, i-amen kayo, sasagot kayo. Kasi may establish yun sa katauhan nyo Because every single cell of your body nag-agree sa prosperity and good health. Amen? Kung ano lang, yes. Wala ka matay, kabuhay-buhay, di ba? The kingdom of God separate violently, and the violent people will take it by force. The fervently prayer of the righteous, not just righteous and pray, but the energetic prayer, prevaileth much. Oh, kayo'y righteous because of the blood of Jesus Christ. Oh, you pray, but patay. You are not praying fervently or energetically. You will not affect much talaga sa mundong ito. The fervently effectual prayer. Oo. O righteous sa James sa Santiago, no? Kailangan hindi ka, righteous kayo, nagpe-pray kayo, pero walang effect yun pagka lalamya-lamya. Kailangan talagang, yes, Lord, akin yun. Akin to. Handa na ako, Lord, tumanggap. Hindi ko itatakbo ang blessing mo. Subukan mo naman ako, Lord, pamisa-misa. Hindi ko itatakbo ang tithes and offering ko. 1090. O sige, maliit lang muna. Para kung tumakbo ka, hindi ka makulong. Nabigyan ng konting barya. Wow, faithful servant, come to my rest. Tinaasa ng Lord. Wow, faithful servant. 1,000 pesos, binigay 110 pesos. May tithe siya at may offering. Binigay ng 100,000. Lord, parang mataas yata masyado. Ang 10,000 para sa iyo, mayaman ka naman, Lord, di ba? Alam mo na lahat ng bagay. Ikaw ang pinagmulan ng lahat. Mamigay ka naman, Lord. Marami ng dahilan. Pag lumalaki, ang hirap na. Paano tayo pagpamalain? Lord, promise niya. Kwento ng baboy, di ba? Bigyan mo ako, Lord, paanakin mo. 10 baboy, Lord. Nanganak nga ng 10, di ba? Namatay yung 5. Lord, pasensya na, Lord, namatay ang sa iyo. Kawawang Lord. Lagi na lang nawawalan ang Lord. Lagi nagpapaubaya. Lagi na lang si Lord ang nagsasapit sa inyong mga giving. Pero siya ang pinagmumulan ng lahat. Amen? Siya ang pinagmumulan ng lahat. At siya rin tayo rin makakihati sa kalwalatian niya. Sumigaw ng hallelujah na ng palataya. Hallelujah! Hallelujah! Okay. Parang hindi buong loob nyo, hallelujah. Sumigaw na ng palataya na siya ang pinanggagalingan ng lahat. Siya rin magbibigay sa inyo. Hallelujah! Yes, lumabas na, Lord. The violent. Huwag kayong violent, yung galit talaga. O, last na. Sino naniniwala na siya magbibigay sa inyo? Hallelujah! Amen. Lumalabas na. Yung mga bata talaga, tatay ko magbibigay sa akin. Ano kung si Lord? Wala. Kung kaya naman ay mapapanghinaan sa inyong ministry, lumapit lamang sa salita niya. Amen? Amen. Kung kaya ikaw man naghahanap ng kasagutan sa buhay, lumapit lamang sa salita ng Diyos. Hindi yan sa boyfriend, girlfriend mo, nanay, tatay mo, ate, kuya, kay mayor, o kung sino-sino. At kung ikaw may naguguluhan sa mga nangyayari problema, ang salita ng Diyos ang solusyon. Amen? Amen. Minsan, laban, bawi tayo. Talagang laki ng problema ko, kapatid. Salita ng Diyos pa rin. Salita ng Diyos pa rin. Amen? May payo kami, di ba? May nagdidilig, merong tatanim, salita ng Diyos, pero ang Diyos pa rin nagpapalago. 3 Corinthians, di ba? 3. Oo, nagdidilig ako, minsan nagsasalta, nagme-message, na hinahatid sa salita ng Diyos, pero is the one pa rin nagpapalago. Gaya ng sa magsasaka, natutulog kayo. Kaya didiligan nyo ng panalangin, tataniman nyo ng salita ng Diyos, ang inyong mga problema, upang pagdating ng araw, ito ay lumago o magkaroon ng solusyon, magbunga. Amen po ba? Amen. Ano ba problema mo, kapatid? Tubig kuryente, Meralco? Mainit? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Nagugutom ka ba? Tanghali na?
Huwag ka mag-alala, lilipas din yan. Matatapos na tayo. Tatapusin ko na po. Sapagkat ang salita ng Diyos ay absolute. Hindi ito nagbabago magpakailanman. Hello? Amen. Ito ay nabubuhay hanggang sa magpakailanman. Ito hindi matatapos hanggang matatapos sapagkat buhay ito. Wala itong simula at wala itong katapusan. Kaya binasa natin sa John 6:63, ano sabi? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo Ang mga ay salita Espiritu, at ito ang ang sinasabi, buhay. nagbibigay buhay sa inyo. The word that I spoken to you is life. Diba? Nagbibigay buhay. Gusto niyo mabuhay ba talaga o mamatay na lang? Huwag po kayo magpapakamatay. Magsaliksik kayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Marami rito naligtas ng Panginoon, nagpakamatay, di ba? Narami sa inyo ay nagtangka na magpakamatay. Why sila nagpapakamatay? Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nila nabibigyan o naririnig o hindi nyo pinapangaral. Hindi nyo sinasabi sa kanila. Kaya po sila ay nagpapakamatay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay magpapatibay sa kanila. Ito'y magpapatibay sa lahat ng pagsubok meron tayo sa isipan. Ito din ang magpapakaiwas, magpakamatay. Yan. May iwasan ang pagiging malungkutin. May iwasan ang mga bagay ang gawa ng kasalanan na nakasulat sa 10 utos ng Diyos. No? May iwasan nyo yan. Pangalunya, pakikiapit, pagpatay, pagnanakaw. Huwag po kayo magnanakaw ng tithes and offering. Sulat sa 10 utos. Dahil dito, ito'y magiging susi para mabuhay sa kabanalan ang pagsandig sa salita ng Diyos. Tumitibay na ba? Tumitibay na? Sa pamamagitan din ng pag-ibig na binigay din ng Panginoong Hesus sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Mahal tayo ni Hesus. Pakasabi sa katabi mo, mahal ka ni Hesus. Patuloy na kayo mismo ay magkakaroon ng desire, kagustuhan na alamin ninyo ang mga sarili. Magkakaroon kayo ng pangarap para sa buhay. Na okay lang po yan. Magkaroon kayo mismo ng i-memorize para sa inyong sarili. Magpangahawakan ng salita ng Diyos. Write it down. Amen? Last na, at para may talak sa inyong puso, mga puso at mga buto, nang sa ganon ay di kayo papanghinaan sa lahat ng gagawin. Church, meron ba kayong Word of God na pinangahawakan? Amen. Sa mga dinidesire nyo, ina-esteem nyo, o pinapangarap nyo, meron ba? Meron ba? Isulat nyo ito. I-memorize. Diba? Kaya tayo. May mga vision, mission tayo. What can men do to us? Mga mangkukulam, takot ka ba mag-deliverance? What can men do to you? May mga pangako ang Diyos, kaya nagpapatuloy tayo sa gawain. At ito ang salta niya. Everything will pass away, but His word will still remain. Amen? Ang salita ng Diyos ay mananatili. Ito po ang ating panalangin. Come on, can you all stand? Pray na tayo. Pray na, pray. Ipanalangin nyo ang iyong puso at mga isipan na huwag bumitiw sa salita ng Diyos. Amen? Bagkus, ang lahat ng salita ng Diyos ay kalakasan ninyo sa lahat ng bagay na inyong ginagawa. Pakisabi muli sa inyong katabi, huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw Sa salita ng Diyos. Huwag kang bibitiw sa salita ng Diyos. Amen. Yan ang prayer natin sa kanila. Sa likod, sa harap mga kabataan. Kaya ipanalangin niyo para sa inyong sarili naman. Mga puso't isipan ay maging konektado sa Panginoon. Stay in the vine. You remain in Him. If you remain in Him, ask whatever you wish. His word remain. If His word remain in you, ask whatever. If His word, are you listening? Ang salita ng Diyos ay manatili sa inyo. Your prayer will become His word. Hello? Hindi sariling prayer. Yung pangako niya, yung salita niya, ang magiging prayer nyo. Yung sinasabi niya, Lord, sinabi mo. Lord, ang pangako mo. Lord, pangahawakan ko. Amen? Ganun po tayo. Anong pinangahawakan nyo ngayon? Sige nga, isipin nyo. Anong problema nyo? Ano ang pinangahawakan nyo sa problema ngayon? Anong salita? Sige, isulat nyo yan. Ipanalangin nyo. Sige, just close your eyes. Ano yung mga problema nyo muna? Una, problema. Tapos, lapatan nyo ng salita ng Diyos. Ano problema nyo? Problema nyo ba ang pag-aasawa? Problema nyo ba ang pera? Anong salita ng Diyos ang inyong pinangahawakan? Write it down, ano? Kunyari, may problema kayo sa note. Assignment to, ha? May problema ako, tapos lapatan nyo ng salita ng Diyos. Okay ba yon?
Lapatan nyo ng salita ng Diyos. Upgrade tayo. Problem. Itago nyo lang yung problema nyo. No? Baka mabasa ng kung sino-sino. Lagyan nyo ng susi. May notebook kayo na may susi. Nakakahiya. Problema ko, 10 piso. Yak! Huwag ka na mag-pray. 10 piso lang. Humingi ka na lang sa kapatid mo. Kaya ipanalangin ninyo para sa inyong sarili na ang inyong puso at isipan ay maging konektado sa Panginoon. Nang sa ganon, hindi mamatay ang mga desire nito. Ang inyong mga puso at ang inyong mga will at ay maging progress, ay maging progreso at hindi ito maging patay sa harap o maging patay ang sa pag sasalitaan nyo rito, pagpupuri nyo, talagang punong-puno ng pag-asa, di ba? Pag si Joji, punong-puno ng pag-asa, di ba? Hallelujah! Bahala ka na Lord, kaya parang ganun lagi, no? Pag si Joji, di ba? Pag may problema kayo, ganun, di ba? Pag may problema kayo, ang lakas ng prayer nyo. Bahala ka na Lord! Anong salita ng Diyos pa rin ang matibay? Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Kaya ipanalangin ninyo ang sarili na ang inyong mga puso at isipan ay maging konektado sa Panginoon. Nang sa ganon, hindi mamatay ang desire nito. Paano ba? Mapaigting. Ito pa, may tanong. Ang pagbabasa, sabi niya nga, kanina, ng salita ng Diyos, bukod sa kanilang magkaroon kayo ng desire. Ang desire po, kayo na po yon. Magkaroon kayo ng desire, Lord. Gustuhin nyo. Pahalagaan nyo. Kasi mahalaga. Hello? Mahalaga ba ang salita ng Diyos? Mahalaga ito, kaya pahalagaan nyo. Hindi kasi nyo binabasa, kasi sa tingin nyo, walang halaga. Pero ito ang inyong pundasyon. Amen? Ito ang magbabatibay. Ito ang magbibigay solusyon. Ito magbibigay ability to acquire, produce wealth sa inyong business, sa inyong negosyo. Kailangan may salita ng Diyos. Mga naprophesyan ng mga business, kailangan may salita ng Diyos. Naunawaan niyo ba talaga? Hello? Naunawaan niyo talaga? Yung pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, bukod sa kailangan magkaroon ng desire, halimbawa ang isang tao may desire, paano mapaigting attend ng big events, katulad ng ginagawa natin. Salita ng Diyos, mag-attend kayo ng mga gawain. Kailangan niyo magtanong mismo sa original na gumawa ng lahat ng bagay. Sino yon? Sino original? Jesus lang. At kayo ay magkakaroon ng desire ng lahat ng kailangan ninyong matutunan para sa Diyos at para din sa inyong paglalim sa spiritual na katawan. Diba? Paano kakainin nyo? Ano lamang dapat? Tubig ba lamang o ano? Ano magpapagaling sa inyo? Sa akin, nasa salita ng Diyos yan. Kahit physical, spiritual, emotional, lahat nasa salita ng Diyos. Hello, saan ka pa? Nandito lahat yan. Kaya kailangan matuto tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ito ang ating pundasyon. Everything will pass away, but His word will still remain. Come on, let us worship as you pray. Let us worship the Lord.